Magandang araw, mga kababayan, at nandito tayo ngayon sa kung saan sa Roma, sa Italy para makausap uli ang isa na namang inspiring story ng isang restaurant owner, Resto Bar, dito sa Roma. Makakasama natin ngayon si Boss Belly. Magandang umaga sa iyo, Boss, at maraming salamat sa oras na pinagkaloob sa amin. Hello po, buongiorno po sa inyo at sa lahat ng ating mga nanonood at nakikinig. Thank you po sa inyo for giving us this opportunity. It's a pleasure for us. So sana ay marami pa tayong ma-inspire sa ginagawa natin. Saan lumaki si Boss Belly at anong klaseng pagkabata meron ka? First time kong dumating sa Italy, 3 years old po ako. Dinala po ako ng parents ko na nandito na po since 1987. 3 years old po ako nung nagpunta dito, tapos bumalik din po ng Pilipinas. Nag-back and forth po talaga kami. Hanggang sa ang parents ko po, nag-decide na mag-for good na sa Pilipinas. Okay. So, nandun po, pero sabihin po natin na meron po silang grocery, ganyan. Hanggang sa, in the end, nag-decide po silang bumalik ng Italy at naiwan po kami ng kapatid ko sa Pilipinas. Oh, I see. So, nagpunta ka 3 years old. Ilang taong ka bumalik sa Pilipinas? Kung hindi po ako nagkakamali, mga 6 or 7. So, sa Pilipinas ka pa Sa Pilipinas po nag-aral, yes po. So, ano klaseng pagkabata si Boss Belly? Parang happy-go-lucky, go with the flow lang po ako since pagkabata hanggang dumating po talaga sa tapos na yung high school, hindi ko pa masabi sa parents ko na ano bang gusto mong kuning course, ano bang sabi ko, hindi ko po alam, bukas ko pa isipin yan, ganyan. Okay. So pwede natin sabing napaka-relax, napaka-chill lang ng batang Walang pressure, ika nga. Wala pong pressure, yes po. Umuwi sila from Italy, matagal na sila ditong migrante, tapos bumalik, ang akala nila, yun na yun. Doon ang akala, so ikaw yung unang anak ba? Pangalawa po ako. Pangalawa. So dalawa kayong magkapatid, umuwi sila sa Pilipinas, nagtayo ng negosyo ulit, o ano nangyari? Bale, meron pong negosyong na inherit nila sa kanilang parents, bale mga lolo ko po. Sabi na po natin grocery siya. Kaso at that time nagkaroon yun po yung start na nagkatayuan po ng mga mall na maliliit, mga supermarkets, na ganyan. Na sabi na po natin na syempre tayong mga locals, doon na po namili, doon na po kumuha ng mga goods. Hanggang sa napag-decide nga po nila na it's time to go back sa Italy at dito na po magpundar. So, kumbaga, bata pa kayo, pinangarap nyo ba ng bata ka pa na makabalik ulit dito? Obviously, 3 years ka, nag-stay ka ng mga 5 years, tama? Yes po. 5 years. So, nung year 3 years old ka pa lang, kumbaga, nag-aral ka na ba dito sa Italia? Hindi pa? Bale, preschool po. Hanggang umpisa ng grade 1, ng first grade. Okay, tapos biglang uwi. Bigla pong uwi, yes. Okay. Nung nandun ka sa Pilipinas, habang lumalaki ka, ano na iniisip mo? Iniisip mo bang bumalik dito? O talagang nangyari lang dahil sa parents mo lang? Kumbaga, accident, o wala kang choice sasama ka ulit Yes po. Wala po akong iniisip nun Yung as in talagang kahit homework, hindi ko iniisip na gawin. So parang go-go lang. Yes po. Tapos nung college na po ako, usual na vacation po dito for Christmas. Okay. So bumalik po kami dito. Ang hindi ko po alam ang binili pa lang ticket ng magulang ko is one-way ticket lang. Okay. Nandito na po ako, tinatanong ko, kailan ba ako babalik sa Pilipinas? Sabi, hindi, sige, open ticket yan, open ticket. Hindi pala tunay yun. Hanggang sa sinabi nila na if you want to go back to the Philippines, magtrabaho ka at pag-ipunan mo ang iyong ticket. Yes, exactly. Okay, so sila, I presume, Italian passport na that time sila, hindi ba? Hindi po. So may pribileyo lang silang bumalik at anytime pwede silang bumalik sa Italia? Resident lang po pero hindi citizen. Okay. So, mga ilang taon ka nito nung bumalik ka dito? 19 po. 19 years old ka na. Yes, so, 7 years old, bumalik ka sa Pilipinas hanggang 19 nandun ka, tapos 19 bumalik ka dito. Bale, meron po kami doon mga vacation lang po na pagbalik dito. So, kumbaga sa akin, normal lang. Okay, magbabakasyon tayo. Sige. Okay. So, nagtapos ka ng high school, 19. College ba? Doon pa rin sa Pinas? College po, yes po. Bale, second year college yata po ako noon. Pero yun nga din po, yung college ko, hindi ko talaga pinili yung course. Nag-nursing po ako kasi yun yung trending. Tama. So, ako nga po, go with the flow lang. Okay, sige. Anong gusto mong kunin ko? O mag-nursing ka? Okay, mag-nursing ako. Natapos mo, nursing? Hindi po. Okay. Nandito ka na sa Italy, 19 years old, pinagpatuloy mo yung pag-nursing o ano na nangyari? Kwento mo sa amin. Hindi po. Dahil parang form of rebellion ko na rin at hindi ako pinauwi ng Pilipinas. Ang totoo, naging tambay po ako siguro mga 2 months, 3 months. Tambay lang sa bahay naman. Okay, nandito lang ako. Ayaw ko magtrabaho, ganyan. Nga po, naisip ko rin, okay, kailangan niyang magtrabaho. At napapasok po ako sa isang restaurant sa mismong sentro po ng Rome. Na sabihin natin, high-end restaurant po siya. Thanks din po sa magulang ko. Kaya po nakita ko yung restaurant na yun. Dahil doon po nagtatrabaho ang tatay ko.
sa isa sa mga restaurant owner na pinagtrabahoan ko. Galing. So, nung nandun ka na sa restaurant, first job mo yon sa Italy? First job ko pa, Oo. yes. Kwento mo sa amin yung experience mo para, kasi gusto ko lang malaman, siyempre, medyo sa Pilipinas ka na, kahit pa paano, doon ka na din lumaki. Yes, po. Diba? Parang, first job, tapos Italiano yung boss. Yes, po. Naging mahirap ba sa'yo? Gusto ko lang makita kung ano yung naging transition from Pilipinas, tapos first job. Ano yung kwento mo sa amin yung naging trabaho mo? Bali, first job po, so restaurant as a server, pero hindi po yung serve ka kagad sa tao, isasabak ka kagad sa mga clients. Meron po mga araw na 8 hours po akong naghuhugas lang ng baso sa back office dahil sa dami ng clients at ang pwede ko lang gawin ay maghugas ng baso. So parang dishwasher at the same time nagsiserve? Yes po, yes po. Parang gano'n. Okay, so mga ilang taon mo ginawa to? Bali, tumagal po ako sa job na yun for 12 years. Obviously, na-promote yan. Kasi Yes, nag-umpisa mali. So gusto ko lang malaman, kwento mo sa amin, 12 years, tagal nun ano. Nung nandun ka ba, yung experience mo ng 12 years doon sa restaurant, yung pinaka-challenge point, ano yung pinaka-challenging part ng 12 years na trabaho mo na masasabi mong parang, yung bang parang, ayaw ko na nito? Dumating ba sa point na gano'n? Siguro po ang pinakamalalaking challenges na hinarap ko po nun ay more on physical challenges. Okay. Dahil dumating po sa point na I needed to earn more. And kahit po maganda na po sabihin natin nga yung position ko sa restaurant na yon, naghanap po ako ng second job. Okay. At ang naging, sabihin po natin, naging schedule ko po nun, meron po akong first job na restaurant pa rin, ng 8 in the morning hanggang 4 ng hapon. At doon po sa aking main job na yon ay 6 p.m. hanggang 2 a.m. So dalawang trabaho ka, parehong restaurant? Yes so po. Magkaiba ng position to o pareho lang din? Magkaiba po kasi itong kung saan po ako tumagal ng 12 years, sabihin natin na talagang well-organized po siya. So specific yung role mo. Doon po sa nakuha kong sabihin nating extra, ako po yung lahat from opening, cleaning, pagsaserve, pagsasara ng... So parang ikaw na may-ari? Halos parang kanan ka man. Yes po. Kasi maliit lang po siya. Ganun yung mga Pilipino na pag nasa ibang bansa ka, workaholic talaga karamihan, lalo pag nasa city ka di ba? So, doon sa experience mo sa restaurant, nangangarap ka ba na one day magkakasarili ka ng restaurant? Pinangarap mo ba yan? Nung nandun na po ako. Sa restaurant? Dahil dumating din po sa time na ang tatay ko nga po nasa restaurant, ang kapatid kong, ang kuya ko po ay nasa restaurant din. At hindi po maiwasan na yung pag kumakain kami sa labas or nag-uusap-usap lang kumakain. Eto kaya kung meron tayong sariling restaurant, no? Tapos, yung example, yung ating adobo, ganito natin serve, o yung ating caldereta, ganito. Kasi syempre, medyo, sabihin na po natin, medyo high-end nga po yung mga pinagtrabaho namin. Yung mga plating, parang kung ikaw sa Pilipinas ka lumaki at hindi ka naman kumakain sa mga high-end restaurant, parang first time ma-overwhelm ka na, ay, ang ganda ng pagkaka-plate ng platong to, ganyan. Dahil hindi rin naman po ako nag-HRM, hindi po ako nag... So, true experiences lahat? True experiences po lahat. At ini-imagine po namin na, imagine mo kung magse-serve ka ng ganito, pero yung lasa, yung sauce ng fishball, mga ganun po. So, marami po kaming... So, yung experience mo na 12 years, doon pa lang iniisip mo na one day, magtatayo ka talaga ng sariling restaurant? Yes po. Parang yun po yung pinaka-life dream, pero hindi naman po talaga siya... Kasi parang napaka-imposible pong mangyari. Okay. So, dream mo lang siya, pero hindi po talaga ako nung gumagawa ng paraan para mangyari. Yes po. Dahil po, nung nagkaroon nga po ako ng dalawang trabaho, hindi naman po yun para makaipon ng paggawa na restaurant. Yun po ginawa ko para kumita lang. Makapagpakasal actually po. Yes. So, 12 years, 19 ka, so mga nasa 25, 28 ka na lang, nag-iisip ka na. Kaya ka nagtatrabaho, ang pangarap mo lang makapag-ipon para makapagpakasal. Makapagpakasal. Dahil doon po sa 12 years na yun, parang nag-grow po ako hindi lamang sa trabaho, kundi pati bilang man. Yes. So doon po, nagkaroon din po kami ng bahay, ng sasakyan, ganyan. Galing. At nagkaroon po ako ng girlfriend during that time. And siya na ba yan? Siya po yun. Naisip ko na kailangan kong pakasalan, pero hindi ko siya mapapakasalan kung yung income ko hindi ko dadagdagan. So second job po ako, nakaipon po ng pampakasal, nagpakasal po kami. Doon din po sa 12 years na yun, nagkaroon din po kami ng daughter. Okay. So parang sa 12 years na yun, naging from 19-year-old na walang iniisip sa future, parang naging okay man, talagang
part na ng society, may Responsibilidad responsibilidad. na, responsible husband. Ano? Doon po, yes po. Okay. Doon po nagbago yung... I would say that's part of the challenges. So, yung 12 years is dalawang trabaho mo. Yes, so po. more or less, sabi mo nga, ang ultimate goal that time, obviously pangarap mong mag-ipon para makapagpakasal ka. Yes po. Oo. Hindi mo inisip pa na magtatayo ka ng restaurant. Pero pangarap mo, nasa isip mo lang yon. Yes po. Pero hindi mo talaga pinaglalaanan Hindi ng po. action, ika nga, kung ano yung pwede mong gawin para masimulan yung gusto Yes mong, po. yung pangarap mong, matupad yung pangarap mo. Tama po, tama. So, dun sa 12 years, nakapag-asawa ka na, nakasal po. ka na, nagkaroon ka na ng anak. Yes po. Ano yung pinaka-challenging point na dumating sa buhay mo bilang isang, I would consider, OFW, di Yes ba? po. Na talaga namang halos maiyak ka, ika nga, sa sukluban ng... Kasi minsan hindi maiiwasan tayo bilang malayo sa pamilya, or in your case, swerte ka dahil nandito parents mo, nandito kapatid mo. In some cases, mas marami, kumbaga 9 out of 10, nandun sa Pilipinas yung pamilya. Yes, which pa. is para sa akin, isang sakripisyo talaga sa ating mga OFW na hindi mo makasama pamilya sa Christmas, Yes, pa. birthdays, o any occasions na wala ka doon. Pero sa'yo, medyo advantage yun dahil kasama mo parents mo. Ano yung masasabi mo na the biggest challenges ever na dumating sa buhay mo during the period? Kwento mo sa amin. May konting similarities na rin po doon. Kasi, nga po't nandito yung parents ko. Pero working in a restaurant po, pag po Pasko, holiday, doon po tayo mas nagtatrabaho. So, in the 12 years, never po ako nag-New Year kasama ang family. Oo nga, kasi usually restaurant yan yung busiest time. Yan po busiest times. Oo, Yes po. ng restaurant kasi fully book yan eh. Yes Madalas. po. Okay. So, hindi po namin alam ang holidays, hindi po namin alam ang Sundays. Aha. Dahil ang day off ko noon, hindi ko rin po alam kung kailan ako magde-day off next week dahil ano po siya, shift, inaayos po. So, minsan Monday, minsan Wednesday. Okay. So, para pong naging ano na lang po ako, hindi naman po robot, pero yun na po yung naging routine. Ang naging challenge po talaga doon, okay, hindi ko nakakasama ang parents ko sa mga holiday na natanggap ko. Pero nung nagkaroon na po ako ng asawa, ng anak, na hindi ko po sila nakakasama sa holiday, naisip ko na, paglaki ng daughter ko, hindi naman niya maaalala na, ang tatay ko nagtrabaho ng sobrang tagal, nagtrabaho siya para sa akin. Ang maalala lang po niya, wala siya nung birthday ko, Yeah. or wala siya nung simpleng paglabas ko man lang sa school, hindi ako nasundo. Tama. So yun po yung naging challenge na sabi ko, dapat magkaroon ng job Okay. na nakakasama ko rin ang aking asawa. Tama. Yes po. In a way, kahit nandito pamilya, dahil sa trabaho, minsan Yes, yung po. nagiging sakripisyo mo talaga na kahit na hindi ako makasama pamilya ko, lalo na pagka mga ganitong okasyon, para sa trabaho, ginagawa nating lahat halos dahil sa trabaho nga. So ngayon, yung sinasabi na natulog ka sa kotse, Yes po. kwento mo gusto ko lang malaman kung paano nangyari at bakit nangyari. Sabihin po natin na hindi lang po siya isang beses nangyari. Okay. Dahil nga po, dalawa na yung trabaho ko. Pag natatapos po kami ng 2 a.m. closing dun sa isang restaurant, so sabihin natin makakapaglinis, makakapagsara, 3 a.m. Yeah. Uuwi po ng bahay. Pero antok na po ako, tatawag lang po ako na, hindi ako uwi, tutulog na ako dito kasi nantok na ako. Ayoko mag-risk na mag-drive pa, baka may mangyari sa atin. So ilang oras yung trabaho mo, Bali? So kumbaga, nagtatrabaho ko sa unang restaurant kung saan ka nagsimula Yes, po. at yun yung high-end, Yes, fine po. dine restaurant. Tapos, ilang oras yun doon? Bale, 5 to 2 po. 5 ng umaga? O Ng hapon? hapon, 5 p.m. hanggang 2 a.m. Okay, 5 to a.m. Tapos pagdating ng 2 a.m., doon ka sa kabila. Hindi po. Yun po yung chance kong makatulog. Okay. Dahil mag-start po ako ng 8 a.m. hanggang sa isa? 4 p.m. dun Doon sa sa isa? Yes po. Tapos malayo yung inuwian mo. Pag may traffic, sobrang layo po. Sobrang tagal ng biyahe. Pero yung pag madaling araw, minsan 20 minutes lang po. Okay, so not bad. But then, obviously, isang para sa akin, ganun talaga ka-importante yung Yes, minsan, di ba, na parang kahit ako na, lahat naman tayo nakaka-relate sa mga ganung kwento. No? Pero, ibang level, kasi yung dalawang trabaho talagang hindi madali para sa Yes, isang po. katulad natin. Ano? Paano mo binabalanse yung oras mo that time? Kasi parang, di ba, lahat tayo may mga karamihan, nagdo-double job Yes, talaga para lang ma-hit yung, kung magkano man yung financial target Yes, po. mo. Sa'yo, may pamilya, may trabaho, siyempre may anak ka na. Anong ginawa mo? May ginawa ka ba para mabalanse yung life, work, and balance na tinatawag? Anong ginawa mo doon? Sabihin po natin na ang natanggal lang po talaga yung sleeping hours. Na halos hindi ka na matutulog. Talagang puyat-puyat.
Dahil dumating din po sa time na makakasama ko lang po yung misis ko, sa umaga, pag hinatid ko siya sa trabaho. Yung drive, papunta sa kanyang work, yun na po yung nagiging bonding naming mag-asawa. Dahil pagkatid ko sa kanya, at wala na po yung second job. Na, so, ihatid ko po siya sa... So, doon ka na lang sa 12 hours? Ay, doon sa isang restaurant? Doon sa Panggabi po, yes. Okay, doon sa 12 years ihatid ko po siya sa umaga, tapos babalik siya, nasa trabaho na ako. So, at least medyo na... Nung tinanggal mo yung second job mo, nagkaroon pa na ng oras? Nagkaroon po ng, yes. So, ang iniisip ko lang ngayon, kasi papunta na tayo dun kung saan ka nag-transition, di ba? Yes po. So, 12 years ka doon sa kabila. Ano nangyari next? After ba nung 12 years mo, paano mo pinagplanuhan? Kasi ito yung isang biggest, challenges sa lahat na marami nag-iisip na unang nangangarap magsimula. Pero ang nagiging problema, yung kawalan ng action dun yes, sa gusto nila gawin. Whatever it is. Kumbaga, in your case, parang gusto mo magkaroon ng restaurant. Pero, teka muna, paano mo gagawin to? Diba? So, ikaw ba pinaglaan, pinag-ipunan pa, pinaghandaan? Ano yung pag-preparation, yung ginawa mo para masabi mo na, okay, ito na yon. So, after po nung 12 years na trabaho ko, hindi pa po magre-restaurant ang next move. Dahil, 12 years po, nakakuha po tayo ng separation pay, ganyan. Okay. Pero hindi po yun sapat para magbukas ng isang restaurant. Okay, so naghanap na ba ng bagong trabaho? Yes po. Inisip po namin ni Miss, ano kayang pwede natin gawin dito sa maliit na halagang natanggap natin? At umuwi po kami noon ng Pilipinas. Okay. Kasi may mga wedding invitations, ganyan. Nakita po namin yung photo booth business. Okay. So mabait naman yung mga photo booth owners na nakasalamuhan natin sa Philippines at tinanong ko, so meron kang camera, computer, may printer. Pwede tayong mag-start nito sa room. So, meron na po akong computer, meron po kaming camera, pinag-aralan po yung light, yung printer, at nag-try po kami mag-photo booth. Okay. So, habang nagpa-photo booth po, syempre, hindi naman po yan na once na nag-photo booth ka, sunod-sunod na kagad yung clients mo. Dumating din po sa point na one client per month lang. Okay. So, hindi po magiging source of income. Okay. Magiging main source of income. Tama. So, nung nanggaling ka sa restaurant, nakakuha ng separation pay, malaki ba to? Hindi po kasi naubos din nung nagbakasyon sa Pilipinas. Yun yung isang problema natin yes, minsan. So, but then, bumalik ka ulit. Pagbalik mo ng Italy ulit, so kung may natira man, maaaring kukunti na lang. So, sabi mo nga, at least nandun yung investment para doon sa photo booth siguro, yung equipment mo. In terms of, obviously, may photo booth ka na, ano nangyari? Kasi gusto ko lang malaman kung pagkagaling mo sa Pilipinas, pagbalik mo rito, may business idea ka na, which is yung photo booth. Yung photo booth pa. Oo, nag-start ka na, nagtrabaho ka pa ba ulit? Or gusto kong ikwento mo sa amin? Nagtrabaho po ulit, bumalik po ulit ako sa restaurant. Okay. Ibang restaurant na po. So, naging, ang weekend po ay nagpo-photo booth sa events at nagtatrabaho po sa ibang restaurant. Sa restaurant? Yun yung yes, Monday to Friday mo? Yes po. Restaurant. Tapos weekend, photo booth? Weekend photo booth po. Napuno ba ang kalendaryo mo agad ng weekends? Sa event industry kasi, para sa akin, nung nag-start ako, trabaho. Tapos, bago ako nag-resign, nakita ko na yung kalendaryo ko yes, na kaya na siguro. Pero hindi sigurado. Di ba? Parang 50-50 yun eh. May mga chance na iniisip mo, isusugal ko ba ito o hindi. Pero nung nakikita ko yung kalendaryo at may papasok pa, sinabi ko nga na baka kaya pang i-push pa. Pagka binigyan mo ng marketing yung business, maaring mas dumami pa yung kliyente. So pag dumami, baka makover yung income mo. Kasi more likely, 9 out of 10, pagka talagang hindi mo napaglaanan, kasi ang sinasabing advice, ang tamang advice daw, dapat meron kang 6-month fund na makakasurvive ka. Yeah. So, gagawin mo yung business ng talagang simula. Maliit na kapital, obviously. Pero yun nga, maaring 6 months hindi ka kumita. Maraming ganun eh. In your case ba, ano nangyari doon sa photo booth business mo? So, nag-start po kami. Thankfully naman po at may mga organizers, mga ganyan na sabihin natin, tinulungan po kami. At yung first month po na talagang fully booked kami, tanda ko po to, March 2020, nag-lockdown naman po. Ayun. Oo, pandemic. Pandemic, yes. So, pero that time, nung marami ka na nabubook ng fully book, yung photo booth mo nga, at halos masabi mong puno na kalendaryo, nag-lockdown, so obviously walang event after. Wala pong event, wala din pong trabaho sa mga restaurants. So, walang trabaho. So, ano nangyari noon? Sabihin po natin, dumaan po ang COVID. Nakasurvive naman po kami. Yeah.
At nung nagbukas na po ulit ang mga restaurant, bumalik po ulit ako sa pag-restaurant at dahan-dahan pong kinukuha ulit yung mga events. Ng photo booth. Ng photo booth po. Tapos sabihin na po natin, nag-normalize na po ulit, ganyan. Yeah. Nasa restaurant po ako ng Monday to Friday, weekend po ay free. Hanggang sa naisip naman po ni Miss, ano pa kayang pwede natin idagdag sa event? Okay. Since pupunta rin naman tayo para mag-photo booth, anong pwede nating idagdag? Okay. Doon po naman lumabas yung mobile bar, cocktail station. Okay. Dahil since bartender din po ako, naisip natin na kung makukuha mo na as photo booth yung client, pwede mo na rin ibigay na meron tayong cocktail station. So, naging... combine, di ba? Yes po. Package Na kami po dalawa, si Mrs. po nagpo-photo booth, ako po nagbabar. So, mas malaki po yung pumapasok during events. Okay. Hanggang sa dumating po sa point na yung kinikita po namin every weekend, mas malaki na sa sinasahod po sa trabaho normal. So, ipon lang po, ipon ng ipon, hanggang sa iniwan ko na po yung pagre-restaurant at full-time ka dun sa dalawang business. Yes po. Talaga pong Saturday, Sunday, siguro kokonti po ang 8 event ng mga Pilipino dito sa Rome. Lagi pong may event po yan. Galing. Plus lahat ng holidays. Oo, kasi ang Pilipino, client mo ba Filipino community o hindi? Filipino community po, every once in a while, meron din pong Italians na kumukuha po. Oo. Sabi ko nga, sa UK, mas maraming Pilipino yata kumpara sa Roma. Dahil ang sabi ni Kuya Romulo, kung hindi ako nagkakamali, nasa almost 200,000 buong Italy. Italy, yes po. Oo, pero sa UK, ang pagkakaintindi ko nasa 350 o up to... Kung di po ako nagkakamali, sa Rome po yata ay nasa around 65,000 Filipinos. Which is then, marami-rami na, di ba? So ngayon, but anyway, hindi ina para ma-sustain. Para sa akin, my opinion, kasi bago ako lumabas sa Filipino community na market, doon din ako nagsimula, birthday, parties. Pero yun nga, ang goal ko kasi nung nag-start naman ako sa aking business, makapag-client ako talaga ng kahit anong kulay at willing magbayad ng serbisyo ko. Walang problema tayo doon. O walang diskriminasyon, di ba? Ika nga. In the matter of 5 years, paano nag-transition ka ngayon from photo booth at saka yung bar station mo, paano ka nag-convert ngayon sa restaurant? Yun yung gusto kong, mas interesado akong malaman paano nangyari yung lahat? Nung na-realize nga po namin na mas marami na po yung kinikita sa events, nag-isip pa rin po kami, ano pa kaya ang pwede natin idagdag sa photo booth at sa mobile bar. Okay. Marami po kaming tiningnan, pinag-aralan, na uso nga rin po yung potato corner. Okay. Pero sabi namin, parang mahirap gawin dito dahil aside hustle, marami kang gagawin. Ganun po. Okay, yes po. sige. Oo. Inisip din namin na mag-catering. Pero sabi namin, kailangan yung catering mo kakaiba kasi marami na rin catering dito. O humanap ng events place. Pero yung events place talagang Sabado at Linggo lang siya mag-work. So wala pa rin tayo ng Monday to Friday. At naisip din po namin na darating din yung point na tatanda tayo. Hindi naman tayo pwedeng 60 years old na tayo, nagpo-photo booth tayo or nag-mimix pa rin ng cocktail. Hanggang po sa pinag-aralan. At that time, natingin na yun rin po ng mga lugar, ganyan. Yeah. Hanggang sa, sabi ko, napag-usapan po namin, i-push na natin ang pagre-restaurant. Okay. Ang galing. Sabihin po natin na nakaipon po ng panimula para makapag-restaurant, ipupush na ba natin? Okay. Dahil at that time po, parang kita mo yung ipon mo, nagtatrabaho ka lang Sabado at Linggo. Talagang comfort zone po na talagang to the highest level. Dahil Sabado at Linggo, okay, pagod na pagod ka. Grabe. Pero Monday to Friday, free ka. Dahil wala pong kukunti yung events po ng Monday to Friday. Weekdays, oo. So yun nga po, anong pwede natin idagdag para may ginagawa kayo ng weekdays. Dahil ito, pangarap mo na nung nandun pa lang sa restaurant, pangarap mo na rin magkaroon ng balang araw, magkakaroon ng restaurant. So paano nag-transition? So paano, gusto ko lang ano yung action, paano mo pinag-isip, o paano pinalano? Ika nga, yung pag-start, pinaghandaan mo ba ng pinag-ipunan mo? O magkano yung naging initial capital mo para maitayo yung restaurant mo? Bale, pinag-ipunan po talaga. Yun po yung, naipon na po yung pera. At sabi nga po, anong pwede natin gawin? Kakasya ba to? Okay. Kung mag-restaurant. So nagtanong po, naghanap po ng mga pwedeng investor? Hindi po investor. Magtatrabaho po ng, anong tawag doon? Magpapanday. Okay, yung mga builders. Para gawin yung dream na restaurant mo. Nagtanong po kami, magkano kaya kung ito i-renovate, ganyan. Naghanap pala muna po ng place.
Muna. Teka, rewind pala. Okay. Naghanap muna po kami ng komersyalista. Ano ba yun? Accountant. Okay. Na siyang nag-guide sa amin kung ano ba dapat namin gawin. So, sabi niya, kailangan niya magbukas ng business account para yung perang nasa business account, yun yung ipangdadaw natin sa place. Pero may nakita na ba kayong place? Okay. Wala pa. Okay. So, yun yung una. Maghanap ng place. Okay. Balikan natin yung Ang ganda lang nung suggestion nung accountant nyo na magbukas muna ng... So, dito, sa Italia, once na nakapag-create ka na ng brand, kasi ang proseso, kailangan mo na magkaroon ng branding. Yes, ba? Otherwise, hindi ka makapagbukas ng business account kung wala kang brand. So, in your case, ano ginawa mo? Kwento mo sa amin, paano yung proseso nung, okay, ready na ako. Diba? Parang sinasabi mo sa sarili mo, buo na loob ko, magtatayo ako restaurant. Paano? Kwento mo lang sa amin. Para lang sa kalaman ng mga nanonood na hindi naman taga-Italia, Yes, may idea sila, madali lang pala magnegosyo sa Italia. So, gusto ko lang malaman, paano yung proseso. Bale, kailangan niyo pong gumawa ng Partita IVA. Ito yung parang iyong business ID, yung pangalan ng business mo. Okay, so parang ito yung sa DTI sa atin, Yes, equivalent sa Pilipinas. So, ang pinakamahirap po doon, isipin kung ano yung pangalan ng restaurant mo o pangalan ng business mo. Okay. So, kasama din po namin yung daughter ko, nagtatanong, ano kaya pwede nating ipangalan sa restaurant? Gusto kasi namin, Tagalog word na madaling tandaan at madali din namang bigkasin para sa mga Italian. So, may advantage tayo na yung Italian, ang pagbabasa ng Italian, same ng Tagalog. So, kahit anong word yan. So, paano na po yung branding? Inisip po namin, pangalan na chill lang din. Okay. Na hindi ganun kahirap tandaan. Na kung ang Italian magtatanong, anong ibig sabihin ng pangalan, meron kang backstory maikwekwento. Tama. So, ang napili po namin is tambayan. Okay. Na sa Pilipino, common na word po talaga. Siguro araw-araw natin ginagamit, lalo na kung tayo makipag-usap sa friends. So, kita tayo sa tambayan. Ganyan. Pero wala po talagang physical place na tambayan. Okay. So, ginawa po namin, tambayan. At yun din po yung ina-explain namin sa mga Italian na clients na pag tinatanong, ano ba ibig sabihin ng tambayan? Ina-explain ko sa kanila na wala talagang tambayan na physical place, kundi hindi ko alam, ikaw pagising mo, gusto mong tumambay lang sa bus stop at manood ng mga dumadaan sa sakyan. Yun yung iyong tambayan. So since ginagamit na natin mga Pilipino itong word na to, mag-build tayo ng place na tambayan na pwedeng sabihin, okay, doon tayo sa tambayan. Ang galing. So tambayan, ang konsepto nito ay para pumunta kayo dito sa amin, parang dito ka tumambay, mag-enjoy ka. Yes, po. Yun yung konsepto ng naiisip mo nung una pa, yun yung visualization mo dun sa business. Yes, po. Okay, so nagawa yung branding and everything, nag-open ng bank account, magkano initial capital? Para lang mayroong idea yung mga nag-iisip magtayo ng restaurant. Initial capital para magkaroon ng renovation, obviously may mga equipments, pamimili mo para mayroon kang ma-serve. Magkano yung initial capital na sinimulan mo? Bali, mas magaling po ang misis kung makatanda ng mga numbers. Roughly, not exact figures po, bulk lang tayo dito. Kung hindi ako nagkakamali po, yung place po, para ma-secure mo yung place, ang hiningi po sa amin ay 33,000. Okay, so medyo malaki. Yes Euro. po. Oo. Tapos, sabihin po natin na yung kitchen, since ginusto po namin by choice din na bago lahat ng equipments, umabot po ng around 42,000. 42. Opo. So ito yung renovation at saka at the same time yung equipment. Sa akin, gusto ko lang ikwento mo yung initial investment yung investment nyo na pinagsimulan, magkano ba to at paano natupad yung ikangay matagal mo ng pangarap na restaurant. Yes pa. Bale, buti na lang po yung kitchen, pumayag pong installment ang bayad, hindi naman po yung binayaran ng... So hanggang ngayon, binabayaran po namin yung aming kitchen. Hanggang ngayon, hindi pa binabayaran po namin yung renovation. Okay. Kumbaga, halos lahat po nung hindi pa po fully paid lahat. That's fine. I mean, that's fine. So when you say hindi fully paid yung contractor, kasi sila yung mga contractor, iniloan ba ito sa bangko para mabayaran sila upfront? Dito pa pwede ko po talagang sabihin na blessed po kami at the same time fortunate. Kasi yung mga, sabihin po natin, yung mga utang yan, mga kakulangan pa namin sa kanila, is sealed just by a shake hand. Okay. Ang galing. Ang galing. So yung pong kitchen, Italiano po yung binilan, kakilala po ng nanay ko. And pinautang po, dinala po nila yung equipments ng utang na walang pinirmahan or anything. Basta usap-usapan po, agreement. Yun din pong construction. Hanggang ngayon po, sabi natin may utang pa rin kami sa kanila. Pero wala pong, paano ba yan, hindi ka
hindi naman, pangit naman sabihin, hindi ka obligado. Okay. Pero wala pong pressure na kailangan, Kung by magkano- this date, kailangan ko magbigay ng mag-qualify. ganito. Yes Okay. po. Nangyari ito, is it 2 years ago, 3 years ago? Kailan nangyari yan? This year lang po, kasi Okay. nag-open po kami 6 months ago. Okay. So, mga 1 year ago, nasa kalagitnaan po tayo ng work in progress. Okay, ang galing, ang galing. So, naitayo mo na yung restaurant, which is yung anticipated na budget na naipon nyo is not enough. Not enough po. Okay, ito, tapos, fortunate enough, meron kang kakilala, yung nanay mo kakilala. Yes po. Yes po. Actually, marami pong tumulong sa amin na unexpected. Okay. So, pati po Sumu- mga na supplies. sumusuporta Yes po. sa inyo. Ano sa tingin mo yung isang, kasi bago ka masuportahan, lalo na especially nung hindi naman natin kababayan, Yes po. napakasarap na pakiramdam bilang isang Pilipino na meron palang, kalagay ko, ang isang dahilan kung bakit fully supported sila sa'yo. Nakikita nila yung vision mo na somehow you'll be able to pay whatever it was, kung ano man yung, kahit na nga sabi ko nga in the shake sabi mo nga, shake an agreement. Sa business daw, ang importante, kapag nagnegosyo ka, dapat yung costing, importante yon. Magkano ba ang kailangan sa isang buwan? Yung operational expenses, in other words, overhead, kasama yung sweldo ng tao, kasama yung renta, obviously in your case, kasama pa yung mga monthly payment para mabayaran kahit papaano, pa konti-konti yung mga nagtiwalang tao sa'yo. Yes, po. Tama. In your case ba, ano yung ginawa nyo in terms of feasibility studies and everything? Meron ba? Bale, dyan po pumasok naman yung character ko since pagkabata na talagang chill lang at Okay. walang, sabihin na natin walang iniisip. Aha. At swerte din po ako kasi nag-iisip yung misis ko. Siya po yung nagkwekwenta, siya po yung nag-plan. Pero wala po talagang formal na business plan na dapat ganito, ganyan. Okay. Okay. So, parang learning process din po siya ng everyday na, okay, ganito pala, ito yung ating kailangan para magawa to. So, ganitong gagawin natin. Okay. Iyon ay kumbaga, nauna yung courage Yes po. kaysa sa doon sa action plan. Yes Kumbaga, yung nauna yung lakas ng loob na gawin natin to, bahala. Ito na yun eh. Ito na yung pagkakataon. Lagi ko po sinasabi kay misis na para ka tumalon sa swimming pool, Oo. nandun ka na sa tubig, kailangan Wala mong na. lumangoy. Oo. Kasi kung di ka lalangoy, malulunod ka. So, kung di ka marunong lumangoy, kailangan matuto kang lumangoy while nasa tubig. Tama. So in the last 6 months, masasabi niyo ba na yung decision natin ay talaga namang kahit wala tayong plano, at least sumusweldo tao, nababayaran yung renta, kasi 6 months pag nakasurvive. Kasi ang survival sa business parang 2 years yata kung hindi ako nagkakamali, di ba? Na pag na-survive mo, parang expansion na pagdating ng 5 years eh. Pero yung pinaka-crucial talaga hanggang 3 years. Oo. Yung sinasabi mo nga na pag-aaralan naman lahat ng bagay. Tama naman yun. Yes, po. So in your case, sa ngayon ba masasabi mo na sa isang araw na-hit yung target? Kasi dapat may target sales kayo niyan on Yes, a po. daily basis. Sa restaurant naman po, nahi-hit po yung target sales ng daily sales. Sa photo booth po, meron po kaming tinuruang operator, pero kami pa rin po yung nakikipag-usap sa client. Kami nagpre-prepare ng template. So passive income na yun? Yes po. O, tumatakbo na ng tao mo na yung gumagalaw. Yes po, meron meron na. na- Sarili ikaw. Meron na rin po kaming barman na ipinapadala sa event para sa mobile bar. Oo. So, focus po talaga kami ngayon Ngayon sa restaurant. yun yung core business mo sa Yes ngayon, po. ika nga. Okay. So, nahi-hit naman po yung sales, Oo. pero hindi nyo rin po maiwasan yung mga araw na talagang may stress ka Okay. mentally. Minsan talagang gusto mong mag-give up. Oo. Pero isipin mo rin lagi, every time na darating ka sa point na gusto mong mag-give up, isipin mo kung bakit ka nag-start. Okay. At yun yung magbibigay sa'yo ng lakas na, yun nga pala yung ating objective. So, balik Okay. tayo sa... Ano yung biggest why mo dito sa business? Kung bakit nyo ginawa? Bali, marami pong biggest whys. Kung bakit. Okay. So marami, hindi lang isa. Opo, obviously po, ang una po dyan yung mabigyan ko ang pamilya ko ng magandang future. Okay. Na hindi ka kailangang naghahabol lagi ng oras, Okay. na kailangan mong gawin to, kailangan mong mabiyaran to. Okay, sa ngayon, mahirap po talaga kasi nga, nag-uumpisa pa lang. Pero lagi ko rin po sinasabi na imagine mo after 5 years, after 10 years, at nandiyan pa rin yung restaurant. Ibig sabihin, free na tayong gawin yung mga gusto nating gawin na Financial habang freedom umaandar. eventually. Yes Okay. po. Sa ngayon, in terms of expansion, may naiisip na ba kayo kaagad na gawin? After 6 months, may nakikita ka ba na masasabi mo, ito na yung next level. In the next 5 years, magde-level up tayo, maaaring 3, 4, 5.
10 branches. Sa ngayon, may gano'n na ba? Wala pa? Bale, minsan po, nagkakaroon po ng, tumatama po sa isip namin na, okay, ano kaya kung yan. Pero, hindi naman po sa, kinakat kagad namin na, okay, wag mo munang isipin yan. Kasi nga po, gusto muna namin na palakihin itong restaurant na to. Na yun din po, ang isang biggest objective dito, bukod po sa mabigyan yung mga Pilipino natin dito ng, yung same dishes na nakalakihan nila with a different twist, maipresent din sa mga non-Filipino clients, especially Italians at mga turista, buti naman po marami pong turista sa area na yun, na may pakilala din yung ating Filipino cuisine, Filipino food. So, dito sa Roma, ilan ba kayo? Nagkaroon ba kayo ng competitor things na, ito, aralin natin yung mga, hindi mo iniisip yung basta, ang focus mo lang ngayon, makapagtayo ka rin, at ito yung gagawin mong tirada, o kapag ito yung gagawin mong diskarte, ika nga, para sa restaurant mo. Bale, hindi po talaga competitor. Actually, yung mga ibang restaurant owners po, nakita namin as allies. Dahil nga po sa photo booth, so madalas ang event sa ibang restaurant, bago po kami nagbukas, dumating po sa point na nagpaalam pa kami sa mga restaurant owners na, magbubukas din po kami ng restaurant. Sila naman, naging supportive kagad from the start na, hindi mo naman kailangan magpaalam kasi kahit sino pwede magbukas. And yun po yung nagbigay din sa amin ng lakas ng loob din na, okay, pwede tayo magbukas. Na hindi naman tayo yung, sabihin natin na, kukompetensyahin talaga. So, nung nagbukas na po, inisip din po namin na maging iba. Para hindi po sabihin na talagang kinumpetensya mo parehas yung tinda natin, ganyan. So, kasama po ng aming kitchen, nag-isip po kami ng mga different ways para yung Filipino food nga po na nakalakihan natin, may present ng kakaiba na pag dumating sa inyo, masasabi nyo, uy, pwede palang ganito iserve ang adobo, ganito iserve ang... Sa experience nyo ngayon, in the last 6 months, may mga kumakain na bang ibang lahi, hindi lang Pilipino, na nagtatry ng Filipino food? Yes po. Meron pong mga gabi na mas marami po yung non-Filipino clients kaysa sa Filipino. So, malaking satisfaction po yun. At sila po yung bumabalik-balik. So, may mga Italiano ba na sa ngayon masasabi mo na regular clients mo na pabalik-balik, loyal customers na nasarapan sa pagkain, kaya nagpapabalik-balik? Meron na ba? Yes po. Marami na po. At karamihan din po sa kanila doon po nagsa-celebrate ng simple birthday celebrations, kahit 4 lang sila. Alam niyo po yung special day para sa kanila, pero doon nila piniling i-celebrate sa Filipino restaurant na as a non-Filipino, parang diba? Nakakatuwa kasi hindi po ma-explain yung... Yes po. Tama. So ngayon, anong ibig sabihin sa'yo ng tagumpay? Makita ko lang na hindi stress talaga yung asawa ko. O yung anak ko po stable na pagdating niya ng adulthood. Yun po siguro ang success na, kumbaga hindi ko na po kailangang habulin yung trabaho para mabigyan ng ng stability yung family ko. So parang ang ibig mo sabihin, pag dumating yung point na kahit hindi ka na gumagalaw at hindi mo na inahabol yung, bayarin ganito o ganyan. Yes po, yun. Yun yung success sa'yo. Okay. Para sa ngayon, wala ka pa doon. Wala pa po. Malayo pa po doon. Okay. Pero at least, alam mo, at kailangan may mga gawin ka lang para dumating ka doon sa point na yun. Hindi magiging madali. May mga challenges for sure. Hindi maiiwasan yun. Yes, pa. Pero ang importante, tuloy-tuloy lang. Kasi para sa akin, failure in business is when you're giving up. Pag hindi mo hinayaan na sumuko at tinuloy mo lang ang laban, provider na dapat alam mo rin kung saan ka huhugot. Kasi para sa akin, napaka-importante. Doon sa experience mo ng 12 years sa restaurant, in my opinion, that's enough experience for you to make this happen, yung pangarap mo. At sa tingin ko, kaya mong gawin yun. Sa lahat ng pinagdaanan mo, okay, ng mga problema, mula nagtrabaho ka, hanggang sa nagnegosyo ka na ng photo booth, bar, bago pa nag-restaurant, ano yung mga bagay na natutunan mo na masasabi mong, wow, nalagpasan ko yun. Gusto ko lang ma-enlighten kami doon sa, ngayon parang iba na yung mindset mo hindi na employee's mindset yan So may mga tao na rin sa ilalim mo. Dapat para sa akin, in my opinion, masayang kliyente, masayang empleyado. Diba? Ganun yung negosyo Kasi pag mahirap mag-hire fire and hire doon sa pagtatrabaho. So ngayon, para sa akin, dapat talaga masaya empleyado mo. Yes pa. Masaya ang customer. Ay malamang. Pagka ganun ang nangyari, dire-diretso ang
at paglaki ng negosyo. Sa'yo, ganun din ba ang paniniwala mo? Bale, ang lagi ko pong sinasabi, pati po sa staff po namin, hindi po tayo nagtitinda lamang ng pagkain. Actually, kahit po nung photo booth pa lang po siguro natutunan ko rin po to sa pinagtrabahuan ko. Pero hindi lang po tayo doon nagtitinda ng pagkain or nag-preprint ng picture. Kundi ang binibigay talaga natin sa client is experience. Doon po sa example, sa photo booth, na 1 minute lang sila sa harap ng camera at magpipicture. Yung 1 minute na yun, dapat maging memorable sa kanila. Tama. Na kahit makalipas ng ilang taon, makakita nila yung picture at masasabi nilang, ay, ang saya ko nung nagpa-picture na to dahil sa experience na yun. Same din po yung dinala namin sa restaurant na, okay, magsiserve ka ng adobo, magsiserve ka ng kare-kare. Pero yung pagsiserve mong yun, kailangan ma-experience nila na yun yung pinaka masayang adobong kinain nila. Hindi na po sa pinakamasarap pinakamasaya dahil experience po yun na kahit po may makain silang mas masarap na adobo, pag po naalala nila na, pero nung kumain ako sa tambayan habang kinakain ko tong adobong to, tanda ko, napangiti ako, nakwento yung ganito, ganyan. Experience po yung dapat na ibinibigay natin sa client at yung po yung matatandaan nila. Ang tama. At ako'y naniniwala doon. Kasi ang sinasabi nga ng iba, di ba? Bakit yung 5-star hotel? Alam nilang mas mahal, ba't nabubuk pa rin? And the only reason for that is the experience of the people who's going to 5-star hotel. Same thing sa restaurant Pagka naasikaso ka, sabi nga, ito plan is natutunan ko kay Kuya Romulo sa Manila sa restaurant, di ba? Ang sinasabi niya, minsan, kahit sumablay pagkain, pag maganda ang customer service mo, natatakpan. Kaya lang naman nagko-complain yung tao, minsan, pangit na nga yung pagkain, hindi na masarap, pangit pa serbisyo. Di ba? So, ikaw ba, sa'yo, ano yung nakikita mo na para bukod doon sa sinasabi mo na dapat nga masarap yung pagkain at yung experience ng client maging iba sa'yo? Parang ganon. Ano pa bukod doon? Sa tingin mo, bakit bumabalik-balik? Kamukha ng Italian clients na nagpapabalik-balik sa restaurant mo? Bali, natutunan ko rin po na in whatever you do, dapat you always aim for excellence. Okay. So, kahit po nung yung 8 hours pong experience ko, 8 hours na naglilinis ng lambaso, kung yun yung trabaho ko nun, sabi ko, dapat akong pinakamagaling na tagalinis ng baso. Kung ako yung magwawalis, gusto ko ako yung pinakamagaling na magwawalis. So, dito po sa restaurant na po, you should always try to be the best in whatever you do. Ibig sabihin ipakita mong, kung hindi mo man naibigay yung best mo, at least makita nung guest mo, ng client mo na tinatry mong ibigay yung best. Best mo, okay. At galing. Yung mga Italians naman po, na-appreciate nila yun. Pag nakita nilang, okay, may bawat details inaalagaan. So, yun po siguro ang dahilan kung bakit din bumabalik sila sa tambayan. Oo. Kung ibabalik, yung batang Belly, o si Billy dati ng bata, bago ka umalis sa Pilipinas siguro, anong gusto mong sabihin sa kanya? Siguro sasabihin ko lang po sa kanya, kasi naniniwala din po ako na ang buhay natin parang isang libro, na para makarating ka sa page 100, kailangan mong isulat yung page 1 to 99. Exactly. So kung babalik po dun sa page na yon, sasabihin ko lang po sa kanya na siguro ipagpatuloy mo yun kasi dyan nabuo yung character mo na magdadala sa'yo sa page 100. Tama. Na kung may babaguhin ka dyan, baka yung page 100, iba na ang maging kwento compared sa kung ano ngayon. So, siguro, sasabihin ko lang sa kanya, magseryoso ka ng konti. Magseryoso ka lang ng konti, konting pagsiseryoso lang at magiging mas maganda yung journey mo. I would say so. Kasi para sa akin, in my opinion, when it comes to the business, nandiyan dyan, umpisahan mo na. I mean, obviously, marami pa yung darating pero part ng journey yun. Mga challenges, it's still part of the journey. Pero sa akin, para mas lumaki pa, dapat mayroon talaga action plan. Business plan, para sa akin, importante yon. Sa lahat ng magtatayo ng negosyo, hindi pwedeng, kasi pinagdaanan ko yung myself. I had, nagkaroon ako sa Pilipinas to, photo booth, videography, photography services, tarpaulin prints, pinagdaanan ko yan. May shop, may renta, may overhead, may empleyado, di ba? Para sa akin, ganyan ako sa'yo dati. Yes, pa. Mag-isip. Walang plano. Wala naman ako walang magnegosyo Natuto lang ako kung paano sumingin. Ito rin, sa mga nanonood, di ba? Para lang sa kaalaman ng iba. Para sa akin kasi, naniniwala ako na sa isang negosyo, yung mentorship, kung hindi mo alam, investment yun para sa akin. Kasi nung nag-invest ako sa mentorship,
yun yung pinakamalaking investment na ininvest ko sa buhay ko na never kong in-expect na magiging ganun yung turnaround. Ika nga, 21,000 pounds na investment. Wala akong cash na ganun. Credit card pa yon. Yung paggamit ng credit card sa mga ganung pagkakataon, para sa akin hindi luho yun eh. Pero ang bigat nun kasi ang laki nun. Just a swipe of a card. Pero hindi ko pinagsisihan yun. Dahil kung hindi ko ginawa yun, wala ako ngayon sa kinatatayaan ko kung gaano ko, di ba? So, ganun saan ka-importante. Sa'yo ba, pinangarap mo bang i-guide ka ng isang mentor eventually? Or sa tingin mo, yung Billy na dating go lang, naiisip mo ba na balang araw, pag nag-expand ka, kailangan mo talaga ng isang mayroong kaalaman para igabay ka ng tama? Yes po. Naniniwala ka rin sa mentorship? Naniniwala po ako dahil na-experience ko din po yung first hand nung una nga po ako nagtrabaho. Oo. Sabihin na rin po natin na talagang maswerte po ako, blessed po ako kasi yung mga naging manager ko po noon, mga director, ginabayan po ako dahil yung 19-year-old na Billy na walang alam gawin na pag pinakuha ng tubig na hindi ko alam saan kukunin ang tubig. Syempre sa ref. Nagtyaga po sila. So, yun din po ang tinatry ko pong gawin ngayon sa mga staff namin. At since ang buhay po talaga continuous learning. Yeah. Magiging napaka-thankful din po namin as a restaurant kung meron pong makikilala kaming makapag-guide din ng paano mas mapapalaki yung restaurant. Ang galing. So bukas ka sa mentorship? Yes po. Mentorship, comments. Kasi sa akin, in my opinion, hindi pwedeng nandiyan na yan, bara-bara lang. Kasi the chances are, minsan, learning for experience is the expensive thing. Diba? Samantala kung alam mo na mapipermit mo na yun, but then on the other hand, you can grow quicker. But then obviously, yun nga yung ma-avoid mo eh. Kasi minsan, tayo paint center, kamukha ng mga ilang negosyo, transport jeep, nagkaroon kami ng sariling jeep sa Pilipinas. Pero lahat yun, hindi ko iniisip na negosyong ano. Kumbaga, okay lang yan, kikita naman yan. Yes, pero hindi ganun eh. Ang akala ko dati, pag naglagay ka ng shop, papasok na yung mga tao, magpapa-ID, kasi ang daming services na in-over namin eh. Hindi ganun eh. Na, kumbaga, but ito lang yung monthly natin, tapos ito yung renta, ito yung overhead. Nasaan ngayon yung profit? So, kasi pag hindi mo binigyan ng target sales at walang action plan para sa akin, eh, hindi mo nga alam kung ilan yung kailangan para mag-break even ka, paano mo gagawin yun. So, para sa akin, dapat, pag nagtayo ko ng negosyo, nandiyan dyan, may costing, lahat na tinatawag. Tapos, ngayon, dapat at least yung operational expenses sa isang buwan, alam kung magkano. Kasi otherwise, kung hindi mo alam yun itself, paano mo tatargetin yun? Yes, pa. So, parang mas sabog ang, kumbaga. Pero pagka alam mo yung target at requirements at magkano ba dapat yung para sa atin dito, mas madali. Kasi, ano pa ba pwede gawin natin? Kasi ang laging tanong, yung ano pa ba yung pwede gawin para mas maparami pa yung benta? Yes, pa. O at ano pa ba yung pwede natin gawin para mas lalong bumalik-balik sila? Kasi yung pagkain, kinakainan talaga yan araw-araw halos. Yes. Ang tanong na lang kasi din, minsan mali lang yung costing, kaya hindi masyado na di ba? Kasi kung pabagsakan lang din ang presyo, hindi kasi yun yung labanan sa business eh. Tama pa. Di ba? So anyway, kung mayroon kang advice na mabibigay sa mga kababayan nating OFW na nangangarap din, na parang si Bailey dati, 19 years old, na wala namang pangarap, pero balang araw umaasa na magkakaroon ng restaurant, which is ngayon natupad na, dream come true sa'yo. Ano yung 3 bagay na pwede mong ma-advise sa ating mga kababayang OFW? Siguro ang unang-una sa lahat huwag kayong matakot matuto ng bagong bagay. Mm-hmm. Dahil, 12 years po ako dun sa una kong trabaho. Nung panahon yun, akala ko po, alam ko na lahat about sa restaurant. Okay. Lumipat po ako ng ibang restaurant. Mas marami po ako natutunan. Mas lumaki po yung kaalaman ko sa pagbabartend. Mm-hmm. So, restaurant, bartending, feeling mo, alam mo na lahat. Tapos mag-start ka ng restaurant, wala ka pa palang alam. Ang alam mo lang pala is 2% ng dapat mong malaman. Totoo. Ng buong kabuuan. So, wag po tayong matakot matuto ng bagong bagay. Wag tayong matakot magtanong, humingi ng tulong. Dahil mas marami po kayong kaalaman, mas madali kayo makakagalaw dun sa ginagawa nyo. Kasi alam mo na eh. Tama. So kung merong may gustong tumulong sa inyo, wag nyo pong tatanggihan, wag nyo pong sasabihin, hindi, okay na ako, alam ko na. Accept lang po yung, siguro, partner din yung be humble. Dahil lahat po naman ng gustong tumulong, makakatulong in the end. Galing, ang galing. So, ngayon, nandun na malapit na sa live portion na tayo. At unang-una, gusto kong pasalamat sa'yo.
Ngayon, gusto ko lang imbitahan mo yung mga kababayan natin. Malay mo yung mga kapanood nito from US, from London, o from anywhere in the world. This is your opportunity for you to invite the people na pupunta sa Roma, saan kayo mahanap at paano kayo mapupuntahan nila. Yes po, so I am Billy Costales po of Tambayan Filipino Restaurant and Cocktail Bar sa Rome, Italy. Nasa Via della Pineta, Sacchetti 101 po kami. And if you want to have a break from the usual pasta and pizza dito sa Rome, meron po tayong Filipino restaurant na ready pong magbigay sa inyo ng napakagandang experience para mas ma-enjoy nyo po ang inyong bakasyon o ang inyong stay dito po sa Roma. Okay. Yeah. May Instagram, WhatsApp, ang website? Yes po. Ang aming pong Facebook ay Tambayan Filipino Restaurant and Cocktail Bar. Ang Instagram po ay Tambayan_Roma. Ang amin pong WhatsApp ay personal number ko din po. So kung tatawag po kayo para magpabook, ako po mismo ang sasagot para ma-make sure na meron po yung table nyo. 388-343-6332. So, maraming salamat, Boss Bailey, at na-appreciate ko yung oras na pinaglaban. Alam ko sobrang Thank you po busy sa mo. inyo. Salamat Thank you po. po sa inyo. Salamat ng marami. At nawa, may natutunan ang ating mga kababayan at na-inspire kayo sa isa na namang kwento ng ating isang kababayan. At dito lang yan, sa Roma. Maraming salamat sa panonood at kung kayo po ay nag-enjoy, please subscribe and share this story of another success story ng ating kababayan dito sa Roma. Salamat po.